for their loving kindness to the fellow believers. And this is what happened, ano po, sa mga believer if we are transformed. In this passage ay ini-emphasize ni Apostle Paul that we must always thankful to God and faithful to Christ in all circumstances. Ano man po ang ating pagdaanan, dapat yung ating pagiging faithful kay Lord ay nandun, hindi nagbabago. Kaya ang ating pong title, wala. Ang title po natin is The Gospel Transforming Lives. Ayan. The Gospel Transforming Lives. And we all knows, ano po, na ang gospel lang, ang word of God lang ang magta-transform sa buhay ng bawat isa sa atin. Wala nang iba. Amen? Kaya po, Apostle Paul always giving thanks to God in his prayer. He did not only share the gospel to the Colossians, but he lead them to Christ and protect them in prayer. Upang magkaroon sila ng tamang understanding sa kanilang relasyon sa Diyos. Yun po ang ginagawa ni Apostle Paul. Binabakuran niya sila ng panalangin. At even though he is in jail, kahit po siya nakakulong. The same thing with us, mga kapatid. When we share the gospel, dapat hindi lang mai-share natin tapos na. Dapat pinananalangin din po natin sila. Amen. At it reflects the transformative power of the gospel sa buhay ng mga Colossians. We know that the word of God is powerful. Alam naman po natin, yan po sinasabi ng Hebrews 4 verse 12. Ang sabi niya sa Hebrews verse 12, for the word of God is living and powerful. So yan po, nandyan, living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of our soul. So ang salita po ng Panginoon ay makapangyarihan. At ito po ay pwedeng baguhin niya yung ating pagkatao. Katulad po na nangyari sa mga Colossians. The gospel is only powerful if we really understand at ipinamumuhay natin. Kapag naintindihan po natin yung gospel, doon lang po ito po ay magiging makapangyarihan. Look at the Colossians. Because they understood the gospel at pinamuhay na ito, even si Apostle Paul po is not around. Kahit wala nun si Apostle Paul, hindi sila nawalan ng pag-asa sapagkat naintindihan nila ang kanilang relasyon sa Diyos. Naintindihan nila ang salita ng Diyos. Kaya po kapag hindi natin naintindihan ang salita ng Diyos, kaya maraming panambahan minsan ang bumabagsak kapag ang kanila pong leader ay nawala. May mga kilala po tayo, no? Kasi sila po ay umaasa sa kanilang leader at hindi na sa Diyos. Ano po? Kaya, pero sa Colossian po, taga-Colossian, kahit wala si Paul doon, nagpapatuloy sila kasi naintindihan nila po yung salita ng Diyos. Amen? At sila ay umaasa sa ating Panginoon. Kaya mahalaga po na ipamuhay natin ang salita ng Diyos upang tayo po ay lumago sa ating pananampalataya at mabago. Tumingin lang tayo palagi sa ating Panginoong Hesus at hindi po sa tao. Yun po ang importante. If we have growing faith sa ating pananampalataya, nagkakaroon po tayo ng heart of thanksgiving. Heart of thanksgiving. Yan po, heart of thanksgiving. If we have the heart of thanksgiving, then we appreciate that all things na nangyayari sa buhay natin ito ay galing sa ating Panginoon. And we set our God or Jesus Christ as our priority over everything kapag po naintindihan natin. In verse 3, sabi po dyan, we always thank God. Yan ang sabi po ni Apostle Paul. Apostle Paul always thanking God in his prayer. Sa kanya pong pananalangin, hindi niya kinakalimutan na magpasalamat sa ating Panginoon. Because giving thanks to God is not situational or optional. Kasi nasa kulungan siya. Dapat hindi siya magpapasalamat kasi ang hirap ng kalagayan niya. But alam niya na ang pasasalamat sa Diyos ay kailangan. Hindi lang sa sitwasyon mo kung maganda o mabuti. Po? Kaya yun po ang ginagawa niya sa kanyang mga prayer. Thanksgiving should be continual. Ayan po sa letter A. In 1 Thessalonians 5 verse 18, in everything give thanks to God. For this is the will of God in Christ Jesus. Giving thanks to God meaning to express our gratitude to God in all situation.
We should thank to God not only kung maganda ang ating sitwasyon, ang ating kalagayan, but especially kapag tayo po ay pinagdadaan ni Lord sa isang pagsubok. Pasalamatan din natin po yun, recognizing that it is God's will to all believers. Because we are all believers. It doesn't necessarily that we are rejoicing in everything, but rather demonstrating our thankfulness in all circumstances. Kasi kung halimbawa na tayo po ay nawalan ng mahal sa buhay, or nawalan ng trabaho, or na-aksidente, magpapasalamat ba tayo? So, alam natin, bilang mga anak ng Diyos, maiintindihan natin na may purpose ang ating Panginoon. We really understood if we find God a reason for everything happen. We must remain grateful even amidst of hardship, for we know na mahal tayo ng ating Panginoon. So, alam natin na may purpose ang Diyos. Kapag tayo po ay anak na ng Panginoon, ang lahat na nangyayari, yan po ay may purpose ang Panginoon. We must have a consistent hearts of thanksgiving bilang anak po ng ating Panginoon, and we must always align with God's will. It can help us believers to maintain our positive outlook even in our challenging time. Dapat po ay hindi yung parang bagsak na bagsak tayo, kasi ang isang anak ng Diyos, kahit po tayo ay may pinagdadaanan, nakingiti pa rin po dapat tayo. Kasi nandun si Lord sa puso natin. Alam natin na gano'n mang kabigat yan, may magagawa ang Diyos natin kasi mas malaki siya kaysa doon sa ating problema. Amen? Next, thanksgiving must be God-centered. Ano pong ibig sabihin? The all praises and glory must be addressed to God alone, not to men. Ano po? We can commend, we can appreciate those people for what they did or what they do sa atin. But as a tool of God, ay salamat kay kapatid, sapagkat ginamit siya ni Lord sa akin. Ganun po dapat. At hindi direkta na salamat sa iyo, salamat sa iyo, kuya. Kasi napakagaling mo, napakabuti mo. Hindi po. Huwag natin itaas ang tao, bagkus itaas natin si Lord through the life of our brethren. Ganun po dapat. Amen? In Psalm 17 verse 1, sabi po dyan, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever." Whatever accomplishment na meron po tayo, hindi yun dahil nagmagaling tayo. Bagkus iyon po ay i-appreciate natin na galing yung kay Lord. Si Lord pa rin ang nagbigay doon, si Lord pa rin ang gumawa doon. Tayo lang ang ginamit ni Lord. At kapag si Lord po ang nagbigay ng whatever or anything sa atin, wala pong makakakuha niya sa atin. Ngunit kung ito ay na-acquired natin sa maling pamamaraan, mawawala din po yan. At baka pag nawala yan, kasama tayo na mapapalayo sa ating Panginoon. Kasi Apostle Paul expressed his thanksgiving to God for the Colossians. He acknowledged their faith in Jesus Christ. During their time, hindi mo madaling mag-serve kasi nandun yung persecution sobra. No? Pero, dahil nga para sa mga taga Colossians, na ang isang taong tapat na nanalig sa ating Panginoon, kay Kristo, never pinabayaan po yan ng ating Panginoon. Sapagkat pinangako niya, di ba? I will never leave you nor forsake you. So panghawakan po natin, huwag tayong matakot. Pero, of course, huwag namang bara-bara. Dapat may wisdom. Amen? Dapat alam din natin gamitin po yun. Kaya ganun na lamang po yung galak ni Pablo sa mga taga-Colossian, sapagkat sila ay lumalago, nagbabago yung buhay nila. Sapagkat sila po ay nakarinig ng salita ng Diyos through Apostle Paul, at yun po ay ipinamuhay nila. Kaya, even though nawala doon si Paul, sila ay lumalago at nagpapatuloy sa kanilang ministry. Paul expresses joy for the spiritual state of Colossians, for they are getting more closer sa ating Panginoong Hesus. At sila ay lumalago despite of the challenges na kanilang hinaharap. Ganon din po tayo, mga kapatid, dito sa church. Kapag nakakakita tayo ng bagong kapatid, natutuwa tayo para sa Panginoon. Kapag nakikita natin yung ating mga kapatid na dati late palagi, tapos nakikita natin unti-unti umaaga na siya. Ibig sabihin, natutuwa po tayo para sa ating Panginoon sapagkat naiintindihan niya ang salita ng Diyos, naiintindihan niya yung kanyang relasyon sa ating Panginoon kasi nababago siya unti-unti. Yun ang
ang kapangyarihan po ng salita ng Diyos, binabago niya tayo palagi, unti-unti. Hindi man po yan biglaan, ano? Kaya po, nagpapasalamat tayo palagi sa ating Panginoon sa mga nangyayari. It is our passionate expression of gratitude to God for His goodness and faithfulness. It reminds us to acknowledge God, loving and kindness for us to remain steadfast in all circumstances. Na minsan po, nagagalit tayo, oo, minsan, pero kapag tayo po alam natin yung relasyon natin kay Lord, alam natin yung salita ng Diyos, naintindihan natin, pop up lang po yun. Madali lang yun. Babalik at babalik tayo kay Lord kasi ikukondig tayo ng banal na Espiritu kasi hindi na tayo yung dati. So, ganun po kamakapangyarihan sa salita ng Diyos. Therefore, it is to encourage individual to reflect on God's faithfulness to us, to respond with praise and thanksgiving. So, nagpapasalamat tayo palagi sa ating Panginoon kapag tayo po ay nakagawa ng mali. Magpasalamat tayo kay Lord kasi in-expose niya tayo na ako pala ay mahina pa sa part na to. In-expose tayo ni Lord na hindi ka perfect. May pagkakamali ka. So, pasalamatan natin yun sapagkat na-expose tayo sa part na yun na mahina pala ako dito, palalakasin ko yun. I-overcome ko yun sa pamamagitan pa rin ng ating Panginoon upang tayo po ay lalong magtagumpay sa ating Panginoon. Next, prayer, a prayerful heart for others. Hindi lamang po tayo nananalangin para sa ating sarili. We know that Apostle Paul ay traveling from place to place during his ministry. But he never neglect to pray para doon sa mga tao na kanyang nakasalamuha, sa kanyang mga siniran ng gospel. Hindi po niya yung nakalimutan, lalo na sa mga taga-Colossian. Sabi nga in verse 3, when we pray for you. So, ibig sabihin, they are praying, they are interceding para sa iba, yung pananalangin nila. Apostle Paul consistently praying for the Colossians, even he was in jail. It is a powerful declaration of an expression of his thanksgiving sa ating Panginoon. Apostle Paul demonstrates his appreciation for God's work in Colossians church and his ongoing commitment to their spiritual well-being. Dapat po ay meron tayong concern tayo, may care tayo sa ating mga kapatid, sa kanilang spiritual well-being. Hindi lamang po yung sarili natin na kapag nakikita natin si kapatid na merong ganito o ganon, ipag-pray natin siya na may pinagdadaanan ang ating kapatid. Prayer for our brethren is essential. Dapat po natin gawin yun, as Apostle did sa mga taga-Colossian, to show his concern to their spiritual growth. Dapat po ay ganun din ang ginagawa natin. Kaya nga po sa ating panambahan, sa panambahan ng Diyos, dito sa Restorer, meron po tayong prayer meeting every Wednesday. Napaka-importante po yun. Hindi lang po yun just we pray for ourselves, but we are praying, we are interceding for the needs of individuals, for the needs of our country, for the needs of this country. Everything po, pinagpe-pray po natin yan. We are interceding sa ating lahat. Ibinaback up po natin ng prayer. At yun po, ganun din po ang ginagawa ni Apostle Paul. Kaya po nagiging matagumpay yung kanyang ministry. Ganun din po tayo, ipag-pray natin yung ating mga kapatid. Sapagkat sabi niya nga sa verse 4, sa 8, the love that you have for all the saints. Kung hindi po natin mahal yung ating mga kapatid, hindi natin pag-pray yan. Magkakaroon tayo ng pagiging greedy, selfish, nagiging selfish tayo, sarili lang natin, iniisip natin. Pero hindi po, dahil may pag-ibig tayo, dahil si Kristo ay nasa atin, which is si Lord ay pag-ibig, so dapat nandun yung pag-ibig natin, kaya pinag-pray natin, concern tayo doon sa spiritual well-being ng ating mga kapatid. In Colossians verse 1 hanggang 9, sabi po dyan, for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge and His willing through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Apostle Paul prayed for the Colossians would grow in their knowledge of God's will. Apostle Paul specifically prayed, he prayed that they would understand God's want to them to live. Para maunawaan nila, paano ba mabuhay ang isang mananampalataya? Dahil napakahalaga po para sa atin na mananampalataya yung ating pamumuhay, Not just a general rules, but
the deeper principles of being follower of Christ. Dapat po aware tayo sa ating pamumuhay bilang mga follower of Christ. Aware tayo sa ating mga ginagawa. Sapagkat hindi na tayo yun eh. Kapag po iba yung ating ginagawa, ay mapupulaan po tayo. Iyan ba ang isang mananampalataya? Ganyan ba ang pamumuhay ng isang mananampalataya? So dapat po maging aware tayo sa ating pamumuhay, sa ating pagkilos. Kaya ganun po ang ginagawa ni Apostle Paul. Prayer is essential in the church. James 5:16. Therefore, confess your sin to each other and pray to each other so that you may be healed. The prayer of righteous person is powerful. Hindi po ito yung chismis, na yung chismis natin yung buhay ng isang tao. Kaya nakikita nga po natin sa church, during the prayer meeting. Hindi naman natin alam ang concern ni kapatid eh. Pero meron tayong isinusulat natin dyan yung concern ng bawat kapatid. So nakikita natin, sinishare natin yung mga pinagdadaanan natin at ipinagpe-pray natin yung isa't isa. So ganun po, Therefore, yun po yung sa prayer meeting natin, confess to each other, to share each other. Hindi po yung ichinisismis, ay ganito po yung pinagdadaanan ni ate ngayon. Hindi po natin sila chinichismis, Instead, it is to encourage our mutual accountability to intercede in prayer for healing, both physical and spiritual ng ating mga kapatid. This emphasizes the importance of intercessory prayer for individuals to seek God to intervene doon sa ating mga pinagdadaan or yung well-being ng ating mga kapatid. Alam naman ni Lord kung anong kailangan mo. Alam ni Lord kung anong kailangan ko eh. Pero kailangan pa rin natin sabihin niya kay Lord. Kailangan pa rin natin i-confess or ipaalam kay Lord kung ano yung ating kailangan for Him to intervene sa atin. Philippians 1 verse 3 and 4. I thank God, I thank my God every time I remember you in all my prayers for all of you always pray with joy. We must express our joy kapag tayo po ay nananalangin. Hindi para ang bigat-bigat ng ating nararamdaman. Yung joy natin, yung love and care sa ating mga kapatid, every time we pray para sa kanila. Hindi lang po yung ating sarili. 3. A faith that speaks. Ano po ibig sabihin? Our faith in Christ must be not kept in secret. Dapat po hindi tayo sikreto. Born again sikreto lang, huwag mo sabihin sa iba. Dapat po hindi ganun, Dapat po ay hindi sikreto yung pagiging born again natin. Yung pagiging follower natin ni Kristo, hindi lang din sa isip natin. Instead, it must be seen sa ating buhay and it will grow day by day. Dapat lumalago po tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. At dapat po ay nagdadasal tayo palagi. Alam naman ni Lord kung ano yung kailangan natin. Sabi po sa verse 4, since we heard of your faith in Christ Jesus, it emphasizes the importance of our faith in Christ Jesus, for it is our foundation, as a Christian, sa ating Christian life. For us to practice loving and kindness to all believers, regardless of differences po ng bawat isa. So, hindi porke hindi natin gusto yung ating kapatid, ay hindi na natin siya ipagpipray. Dapat po, regardless kung sino siya, ano siya, kung kailangan pag-pray natin siya. And true faith is visible and active. James 2:17, very familiar verse na palagi natin naririnig. Thus also faith by itself, it does not have work, it's dead. So, ganun po, kapag may faith tayo na wala naman sa faith natin, yung faith natin nasa isip lang natin, pero hindi naman natin iginagawa, ikinikilos, baliwala po yun, True faith is not merely mental assent, but it is demonstrated through action. Dapat nakikita po, We cannot say that I love you, Lord, and yet, hindi tayo makita sa simbahan, and sa mga gawain, ang dami nating palaging dahilan, Paano natin masasabi na we love the Lord? So, dapat po hindi ganun, True faith in Christ must be active and transformative, leading us to do good works, yung good works na i-prepare ni Lord na kailangan nating gawin. Amen?
Christ must be led by example for us to follow. Dapat ang ating sinusundan palagi ay ang ating Panginoong Hesus. For us to have a visible and active faith. Next, faith has a clear focus. Dapat po yung faith natin nakapokus lang sa isa, sa ating Panginoong Hesus lang. Hindi tayo, yung faith natin hindi sa simbahan, hindi sa isang tao lang. Hindi po bagkus sa ating pong Panginoong Hesus. We must always focus alone to Christ for us to serve joyfully and endure whatever comes sa ating po. Dapat may endure natin yun kasi nakapokus tayo sa ating Panginoon. Like the Colossians, they remain faithful to Christ despite of challenges. In Hebrew 12 verse 2, sabi po dyan, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, for the joy that He has before Him, endured the cross, despising the shame, that has sat down at the right hand of the throne of God. It is to encourage believer to focus on Jesus as the example and source of our inspiration. Dapat po nai-inspire tayo dahil sa ating Panginoon, sapagkat siya ang ating example, who endured the pain at the cross because the joy set before Him. It urges the believers to look away from the destruction and fix our eyes on Him for us to remain steadfast sa ating Christian journey. Kasi kapag tayo po ay na-focus sa iba, tayo po ay ang ating spiritual life manghihina. Magiging abala tayo sa ibang bagay rather than sa ating spiritual commitment sa ating Panginoon. Hindi tayo nakaka-focus kay Kristo kapag tayo po ay distracted, At maaari po tayo makagawa ng hindi tama at tayo po ay magkasala o malayo sa ating Panginoon kapag tayo po ay out of focus o wala ang focus sa ating Panginoon. It is to encourage believer to focus on Christ, Jesus as an example, and focusing on Christ will help us turning away from worldly concern and any other thing that might pull us away from our faith. Kasi kapag hindi na tayo nakapokus sa ating Panginoon, iba-iba na yung ginagawa natin. Kasi pag tayo po ay distracted, mawawala yung focus natin. Huwag natin fokusan ng problema. Hayaan natin si Lord ang magbigay ng solusyon dun sa problema natin. Kasi siya naman ang nagsabi, sabi niya, di ba, seek me first, the kingdom of God. And anuman yung problema natin, siya magpo-provide ng solusyon dun. Unahin lang natin ang Panginoon. Kasi yun ang sabi niya Lord, inuna kita, binigay ko lahat, bahala ka na sa problema ko. And God will give you the solution dun sa problema. So, ganun po yun, pag inuna natin siya. Next, a love that reach out. The love of Christ must be shared to other people. Especially to the believers. Sabi sa verse 4, and the love that you have for all the saints. The fruit of our genuine faith is love. Because of faith in Christ, everything we do it with love. Sapagkat alam natin to, ginagawa natin to sa ating Panginoon at hindi natin to ginagawa para sa tao lang. Kaya masaya dapat tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi yung parang sobrang bigat ng paglilingkod natin. Ano ba naman to? Sabado na naman, meron akong pupuntahan. Dapat po hindi ganun. Dapat excited tayo palagi. Dapat nandun yung joy sa puso natin sapagkat ang pinagseserve natin si Lord. Nandito tayo muli para sa ating Panginoon. Sabi nga sa Galatians 5 verse 6, for in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avail anything but faith working through love. So dapat mahalaga po na yung ginagawa natin, may pag-ibig sa bawat ginagawa natin sapagkat ginagawa natin yun for the Lord. Faith working through love, meaning that it is not through our adherence to religious law and ritual. Hindi natin po yung ginagawa sapagkat ito ang nakasanayan ng church, sapagkat ito ang batas ng church. Hindi po yun. Hindi yun ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa ating Panginoon. But it is a dynamic force manifested in us that motivates and empower believers to live in love with God. Dapat po iyon ang reason ng paglilingkod natin. Hindi dahil ito ang batas ng simbahan, ito ang gusto ng simbahan, kailangan naming sumunod, kung hindi, pagagalitan kami ni pastor. Hindi po ganun.
ginagawa natin yun sapagkat mahal natin si Lord. Dapat po yun ating very reason. Love is presented as a visible fruit of our faith, demonstrating that our relationship with God is real and not just a matter of compliance. Hindi po tayo pumunta rito sa church para lang magpakita kay pastor kasi, ay, nakatatlong Sabado na ako, papagalitan na ako ni pastor. Hindi po. It's not just a compliance. No po. Hindi rin pwede yung, ay, pwede na yan. Or, pwede na yun para makapag-comply lang tayo. Hindi po dapat ganun, ano? Or, yung magpapakita lang tayo pero wala dito yung isip natin. Dapat po hindi ganun, ano? At iniisip natin, ang tagal naman malapos nagsasalita sa harapan. May malilig ako sa part-time ko. Dapat po hindi ganun. Ano? Kundi nandito tayo, excited tayo na pumunta rito kasi tayo po ay makikipag-usap kay Lord. Amen. Dapat po ganun ang ating nasa puso. Ano? Yung pagmamahal na ginagawa natin para kay Lord. Next. Love for Christ is inclusive. Inclusive, ibig sabihin, dapat lahat, no? Give. Walang ititira, pati pamato, dapat kasama. No? We cannot be disciple of Christ if we have reservation. No po? Dapat walang reservation sa atin. Ibigay natin lahat. We can only be disciple if we are fully surrendered our life to Christ. No po? At dapat naiintindihan natin ang kahalagaan ng relasyon natin sa ating Panginoon. So that we can love those unlovable people. Kasi kapag nandun yung pag-ibig ni Kristo, kahit pa ayaw kita, mamahalin kita with the love of the Lord. Kasi yun ang gusto ni Lord. John 13 verse 35, by this all will know that you are my disciple if you have love for one another. So yan ang gusto ng Diyos sa atin eh. Mahalin natin ang isa't isa upang tayo po ay matawag niya mga kanyang tupa. Meaning that the love for others, particularly for the fellow believers, is the defining characteristic of those who follow Christ. Yun kasi yung gusto ng Diyos para sa atin. Jesus Christ wanted Him to be our example of love. The way He loved us. Paano ba tayo minahal ni Kristo? We are not worthy, di ba? Hindi tayo karapat-dapat, and yet, minahal niya tayo, binigay niya yung buhay niya para sa atin. Ganon din ang gusto ng Panginoon ng pagmamahal na ipakita natin. With a willing heart to serve without asking in return. Mag-serve tayo. Kasi para kay Lord yan, hindi magsiserve ako, pag-a-attend ako ngayon, pero 2 weeks ako hindi papasok, pupunta pastor, okay lang Dapat, hindi po ganun, ano? But we are serving God without asking in return. Ano po? And willing to forgive kahit na masakit. Kasi tatanggalin ni Lord yung sakit na yun. Willing to forgive kahit pa ang laki nung nagawa sa iyo ni kapatid. Kasi si Lord nga pinagpatawad eh. Sabi, di ba kasabihan natin, tayo pa kaya? So, dapat willing tayo mag-forgive sa ating mga kapatid. Ano po? At dapat nandun yung care at pagmamahal natin sa bawat isa. Yan ang gustong makita ni Kristo ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin upang matawag tayong tunay na kanyang mga tupa. Ano po? Dapat meron tayong heart of thanksgiving. Yan. Number 1. Conclusion na pala po tayo. Dapat meron tayo, para tayo ay matawag ng Panginoon na kanyang tunay na mga tupa, dapat meron tayong heart of thanksgiving, nagpapasalamat tayo palagi sa bawat ginagawa natin, nangyayari sa atin. At dapat meron tayong prayerful heart. Hindi lang para sa ating mga sarili, but even to our brethren. Ano po? And dapat yung faith natin ay nandun. Ipinapakita natin. Evident. Nakikita sa ating buhay. Ano po? Hindi nakatago. At dapat po ay yung love that reach out. Ano? All gratitude for the Colossian challenge us. All of us to have the heart of thanksgiving in all circumstances. Do not neglect to have a prayerful life. Napakahalaga po ng pananalangin. Sa ating pong mga pag-aaral, sinabi nga, prayer is our breath. Ibig sabihin, kapag hindi na po tayo nananalangin, hindi na tayo humihinga, at kapag hindi na po tayo humihinga, ano nangyayari sa tao hindi na humihinga? Wala na. So, ibig sabihin, matay na yung relasyon natin sa Diyos. So,
dapat po meron tayong prayer for life. Ano po, wag natin po yung kalimutan, for it is essential to all of us believers, especially in this present time na napakaraming distraction sa paligid natin. Kapag wala tayong prayerful life, pag meron diyang nakita na kaaya-aya, baka pumunta tayo doon. So, dapat po hindi, no? Our faith in Christ must increase day by day, not decreasing, ano po? Kasi napakainit natin, ano? Napakainit natin nung una natin na tinanggap ating Panginoon. Dapat increasing day by day, not decreasing day by day, na habang tumatagal tayo, palayo tayo ng palayo kay Lord. Dapat hindi ganun. Dapat lalo tayo palapit ng palapit sa ating Panginoon, ano po? Para hindi tayo ma-fall sa scheme ni Satan. Kasi yung scheme ni Satan look the same, sounds the same, pero hindi yun the same. Madi-distinguish natin yung, madi-discern natin yun kapag meron po tayong prayerful life at saka yung faith natin nag-i-increase sa ating Panginoon. Madali nating ma-discern. Hindi yan. Hindi yan para kay Lord. Hindi yan galing kay Lord. Ano po? Cultivate the love of Christ in our heart so that we can share the unfailing love of Christ sa ibang tao, lalong-lalo na sa ating fellow believers. Amen? At let us continually give thanks to God for the faith, for the love, and hope that He has demonstrated on the cross. Dapat po ay nandun yung ating patuloy na pag-appreciate sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay araw-araw. May this virtue abound in every life of every believers to draw us more closer to Christ in all circumstances. Ano pa man yung kalagayan mo, ano pa man yung pinagdadaan mo, to increase our faith and to love one another. That was Jesus wanted to all of us. For us to shine as a light of the world. Ano po? So, yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Ano po? Magkaroon tayo palagi, i-appreciate natin ang lahat ng nangyayari sa atin. Ito ay galing sa Diyos. Hindi dahil tayo ay magaling. Hindi dahil tayo ay ganito or ganon. Yan po ay lahat ay galing sa Diyos. Ano po? At palagi dapat yung faith natin lumago, palaki ng palagi. At yung pag-ibig ng Diyos dapat ay ipinapakita rin natin. Ano po? So, yun lamang po, ano?